Russell Westbrook at Kevin Durant, posible nga bang magkaroon ng reunion sa Houston Rockets? Nagbabalik naman at pumirma na muli si Draymond Green para manatili sa Bay Area. Bigo na makuha si LeBron James. Sa Philadelphia naman ay natuloy ang reunion ni LeBron James at ng kanyang dating championship teammate na si Kentavious Caldwell-Pope. Samantalang ang 6-time All-Star na si DeMar DeRozan ay pinupuntirya na rin ng Washington Wizards upang idagdag sa kanilang mas lumalalim na roster. Well, yan ang mga big time NBA updates at roster breakdown na hihimayin natin sa video natin ngayon mga idol. At ano-ano pa ba ang kanilang mga kayang iambag sa mga kupunang ito? Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Unahin natin ang isa sa pinaka-intriguing storylines ngayon sa free agency, ang napipintong reunion ng dalawa sa pinaka-iconic duo sa kasaysayan ng liga, sina Russell Westbrook at Kevin Durant sa Houston Rockets. Well, ang Houston Rockets ngayon mga idol ay lumilitaw bilang isang serious destination para kay Westbrook. Pero hindi basta-basta mapipirmahan ng Rockets si Westbrook ng straight signing mga idol. Kailangan gumawa ng hakbang ang kanilang front office para matuloy ang pagkuha kay Brody. Dahil sa kasalukuyan ng Houston ay dikit na sa kanilang hard cap. Mayroon na lamang silang natitirang around 1.2 million in cap flexibility. Ang veteran minimum salary naman para sa isang player na may service record ni Westbrook ay nasa around 2.2 million dollar. Upang ma-clear ang kinakailangang roster spot at salary room, kailangan mag-execute ng secondary trade ng Rockets mga idol para mag-shed ng konting kontrata. Ngayon kung magagawa nito ng paraan ng front office, ano pa ba ang kayang iambag at may tutulong ni Westbrook sa Houston? Well, una mga idol, veteran leadership at secondary playmaking. Sa isang crowded young backcourt rotation, hindi na kailangan ni Russ na buhatin ng primary creation load. Ang role niya dito mga idol ay maging strict veteran mentor at bench general. Pangalawa, high energy pace para sa second unit. Ang Rockets ay nagtapos sa top 10 for net rating sa liga at seryosong contender sa Western Conference. Sa pagpasok ni Russ, magdadala siya ng fast break velocity at relentless energy sa second unit. Pangatlo, spacing challenges versus transition power. Siyempre kailangan natin maging makatotohanan sa tactical analysis natin mga idol. Ang limitadong outside shooting ni Westbrook ay maaaring magdala sa court spacing challenges. Lalo na kung ipapare siya sa mga young non-shooting playmakers tulad ni Amen Thompson at Alperen Sengun. Pero kung gagamitin siya sa purong transition sets, mas mamamaximize ang kanyang slasher instincts. At higit sa lahat ang emotional at narrative boost ng Russ KD reunion. 8 years silang nagkasama sa Oklahoma City Thunder mga idol na nagdala sa prangkisa sa NBA Finals noong 2012. Ang pagkakaroon ng dalawang dating MVP sa isang locker room, si KD bilang primary half-court assassin at si Westbrook bilang emotional heartbeat at locker room leader ay isang napakalaking weapon para sa championship aspiration ng Houston Rockets ngayong season. Well, kung matutuloy ito mga idol, exciting ang reunion ng KD at Brody. Dumako naman tayo sa Eastern Conference na kung saan nagingay ang Philadelphia 76ers. Well, matapos ang formal na desisyon ni LeBron James na dalhin ang kanyang talento sa Philly, nagkaroon agad ng domino effect sa mga ring chaser veterans mga idol. At ang unang nag-commit ay walang iba kundi itong si KCP na pumirma sa Sixers sa halagang 3.9 million veteran minimum for 1 year. Well, bakit napakalaking bagay ng pirmahang ito para sa Philadelphia mga idol? At ano ang aasahan natin sa reunion ni LeBron at KCP? Well, una na dyan ang championship chemistry at proven 2020 pedigree. Hindi na kailangan mga pa ni KCP kay LeBron James. Kung matatandaan nyo noong 2020 NBA Bubble Championship run ng Los Angeles Lakers, si KCP ang isa sa pinaka-reliable na two-way soldiers ni LeBron. Sa buong playoffs na yon, si KCP ang pangatlong leading scorer ng Lakers mga idol, sunod kina LeBron at Anthony Davis na nagkaroon ng over 37% sa 3-point area habang binabantayan ng best perimeter scorers ng kalaban. Alam ni LeBron kung saan at kailan ibibigay ang bola kay KCP at alam naman ni KCP kung paano gumalaw off the ball nang hindi kumakain ng dribble. Pangalawa, the ultimate 3&D value sa halagang 3.9 million dollar. Sa kasalukuyang NBA market mga idol, ang isang elite 3&D wing na may dalawang NBA championship rings ay kadalasan nagkahalaga ng 15 to 20 million dollar annually. Ang makuha si KCP sa isang 3.9 million veteran minimum contract ay isang napakalaking steal nito mga idol para sa Sixers front office. Pangatlo, tactical fit sa Sixers ecosystem. Sa offensive system ng Sixers mga idol, ang floor ay magiging wide open sa tuwing magdadrive si LeBron James o Tyrese Maxey at sa tuwing mangangailangan ng double team si Joel Embiid sa post. Laging nakatayo si KCP sa corner o wing para parusahan ng rotating defense. Sa defensive end naman, si KCP ang kukuha ng pinakamabigat na perimeter assignment gabi-gabi. Sisecure niya ang guard o wing ng kalaban para ma-conserve ang energy ni LeBron para sa fourth quarter precision execution. Sa madaling salita mga idol, KCP brings elite perimeter defense, high percentage corner shooting at championship maturity
maturity na hindi nabibili ng simpleng stats lang. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isa sa pinaka-surprising contenders na binubuo sa Eastern Conference, ang Washington Wizards. Well, ayon mismo sa report ni Shams Charania, seryoso nakikipag-usap na ngayon ng Washington front office sa free agent guard at 6-time All-Star na si DeMar DeRozan. Si DeRozan ay naging available sa market matapos siyang i-waive ng Sacramento Kings noong July 6. Bukod sa Wizards, pinag-aagawan din siya ng mga playoff teams tulad ng Miami Heat, Denver Nuggets at Cleveland Cavaliers. Pero bakit naging napaka-attractive na destinasyon ngayon ng Washington Wizards para sa isang veteran scorer na tulad ni DeRozan? Well, himayin natin ang kanilang bagong luto na powerhouse roster depth, mga idol. Well, una na dyan syempre si Trae Young, ang kanilang primary offensive engine at elite playmaker na kaya mag-generate ng 10 assists per game at mag-stretch ng floor from the logo. Pangalawa, nakuha ulit nila si Chris Middleton, ang kanilang magiging veterano at 2021 NBA champion na nagbibigay ng stability, playoff poise at knockdown perimeter shooting sa wing. At ang kanilang pinatibay na frontcourt si DeAndre Ayton at Anthony Davis, dalawang higanting defensive at rebounding wall sa paint na magpuprotekta sa rim at dodominahan ang interior scoring. At syempre ang kanilang first overall pick, isang elite young talent na nagdadala ng fresh athleticism, youth at energy sa lineup. Ngayon mga idol, ano ang epekto kung may dadagdag si DeMar DeRozan dito? Well, una na dyan mga idol, half-court mid-range maestro, isolation scoring. Sa modern NBA na kung saan puro 3-pointers at layups ang sistema, si DeRozan ay nananatiling isa sa pinakamagaling na mid-range operator sa liga. Si DeRozan ang option na kayang gumawa ng sarili niyang shot sa elbow sa pamamagitan ng kanyang footwork at pump fakes. Pangalawa mga idol, clutch experience at veteran calmness. Well, si DeRozan ay naging finalist para sa NBA Clutch of the Year multiple times sa kanyang career mga idol. Ang pagkakaroon ni na Middleton at DeRozan kasama ni na Trae Young at Anthony Davis ay nangangahulugan na ang Washington Wizards ay hindi na basta-bastang rebuilding team. Sila ay isang legitimate Eastern Conference threat na may lalim, karanasan at firepower na pwede makipagsabayan sa mga paborito sa liga. Well, kung matutuloy ito mga idol ay talagang papalag ngayong darating na season ng Washington Wizards. At para sa ating huling topic sa breakdown natin ngayon mga idol, pumirma na nga muli si Draymond Green para makabalik sa Bay Area. Ito ay sa halagang $27.7 million for 1 year. Well, kung babalikan natin ang timeline, ginulat ni Draymond ang buong liga bago mag-umpisa ang free agency nang i-reject niya ang kanyang $27.6 million player option mga idol. Pero hindi ginawa ito ni Draymond dahil gusto niyang umalis. Ginawa niyang opt-out na ito para magbigay ng financial flexibility at salary cap room sa Golden State na noong mga panahong yun ay isa sa mga nangungunang team na humahabol kay LeBron James. Ngunit noong tuluyan nang nagdesisyon si LeBron na piliin ang Philadelphia 76ers, hindi na nagatubili ang Warriors at si Draymond. Agad silang nag-move forward sa isang panibagong agreement na halos kapareho ng halaga ng kanyang opt-out na kontrata. Well, ano ang ibig sabihin nito para sa Golden State Warriors ngayong season mga idol? Una na dyan, sustaining the same roster identity and defensive anchor. Sa pagbabalik ni Draymond, susubukan ng Warriors ang halos parehong core roster na lumaban noong nakaraang season. Si Draymond ay nananatiling defensive coordinator on the floor at spiritual leader ng Golden State. Walang players sa liga ang nakakaintindi ng spacing, screening angles at short roll passing sa sistema ni Coach Steve Kerr na kasing galing ni Draymond. Pangalawa mga idol, ang financial and contractual motivation. Ang pagpirma sa isang 1-year contract ay nangangahulugan na parehong motivated ang player at ang franchise. Sa edad ni Draymond, ang 1-year deal ay nagbibigay sa kanya ng oportunidad na patunayan na elite pa rin ang kanyang two-way impact nang walang long-term risk sa cap sheet ng Warriors sa hinaharap. Panghuli mga idol, locker room continuity versus Western Conference powerhouses. Bagamat hindi nila nakuha si LeBron James para maging co-star, ang pananatili ni Draymond ay nagliligtas sa Golden State mula sa isang potential defensive collapse. Siya pa rin ang magiging pangunahing tagapagtanggol laban sa mga bigs at wings ng West. Well, yan ang ating mga latest updates ngayon mga idol mula sa posibleng historic Westbrook KD reunion sa Houston Rockets, ang championship formula nila LeBron at KCP sa Philadelphia, ang dangerous veteran depth ng Washington Wizards sa pag-target kay DeMar DeRozan, hanggang sa loyalty at katatagan ni Draymond Green sa Golden State Warriors. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa mga balitang ito?